terminal ng Baliwag Transit Incorporated at sa mga sandali pong ito nakikita po natin, ayan, dagsa na talaga yung mga pasahero na magsisiuwian sa kanilang mga probinsya. Kanina nakapila po yan at ngayon dumating na yung bus na kanilang sasakyan kaya sila po ay nagkumahog na sa pag-akyata sa bus. Marami pa po tayong mga nakikita mga pila, gaya halimbawa doon sa isang banda doon, may pila rin po doon sa bus na papunta roon at meron din po rito sa kabilang banda mga nakapila rin po. Ayan. So, ito pong mga bus na ito ay pabiyaheng norte, partikular sa Bulacan at sa Nueva Ecija. At mula pa alas 3 ng umaga ay nasa mahigit 700 na mga pasahero na ang dumagsa rito. Pero inaasahan po, aabot pa yan hanggang 10,000 na mga pasahero na daragsa po rito sa bus terminal pa lang na ito. At sa ngayon, nasa 30 to 45 minutes po ang interval ng mga bus yung dating at alis. Nakikita naman natin sa ating pagbabantay rito na mabilis naman yung pag-alis at pagdating ng mga bus. Kaya walang nagiging problema. Hindi rin natin nakikita yung talagang matagal na pumipila. But of course, iilan pa lamang naman yung mga dumarating, nasa hundreds pa lang. Mamaya, inaasahan nga raw po na aabot yan ng libo. So ngayon, tanungin po muna natin ang ilan sa mga babiyahe. Magandang umaga po sa inyo. Napansin ko po kasi kayo, kanina pa po kayo nakaupo, kaya napili ko po kayong interviewin. So saan po ba kayo pupunta? Saan ang biyahe po ninyo? Sa Nueva Ecija po. Doon po ba ang talagang lugar ninyo? Doon po kayo? Saan po ba kayo nanggaling? Ba't kayo bumabiyahe ngayon? Galing po kami ng Bicol, dumalaw po sa Magulang. Alright. Pero ang talagang tahanan nyo nasa Nueva Ecija. Sino po ang dadalawin nyo doon? Yung pong father ko po, kapatid ko, na mga namayapa, dadalawin po sa Puntod para alalahanin yung kanilang pagkamatay. Kayo po, ano po ang nais ninyong bakit kayo po ngayon pinili nyong para po hindi abutan ng traffic. Kasi po nakakainip din po sa traffic. Oo. Anong oras pa po kayo nandito? Alas 12 pa po ng gabi. Anak talaga? Opo. Pero meron naman daw po kayo masasakyan? Meron po. Alright. Mag-iingat po kayo ha. Opo. At nakita po natin, ayan, nandito po yung mga dala nila from Bicol, mga halaman na itatanim daw nila at iba pa nilang mga kagamitan. Mga kapuso, sa punto pong ito ay kapanayamin na po natin si Maricar Bautista, ang Department of Transportation Assistant Secretary for Communications. Magandang umaga sa iyo, Maricar. Magandang umaga, Marie. Good morning at good morning po sa inyong lahat. Hello. Hi. Yes, hi. Good to have you dito sa aming programa. Ay, salamat po. Yes. So, Maricar, may mga last minute ba na preparations ang DOTR dahil nga sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero papunta sa kanilang mga probinsya? Okay. So, ngayon naman, actually, since last week pa ay pinag-utos na ni Acting Secretary Giovanni Lopez na talagang mag-deploy ng mga personnel, karagdagang personnel, ang LTO at LTFRB sa mga bus terminal, sa mga key areas sa ating mga kalsada, kung saan babiyahe, at ganoon din sa expressway, at maging sa mga paliparan at pantalan para magkaroon ng mga mapupuntahan ang mga tao just in case meron silang mga complaints or they would want to seek assistance. So, nagtalaga din naglagay ng malasakit help desk sa mga key areas ito sa loob ng pantalan, sa paliparan at sa mga bus terminal. At bukod dyan ay patuloy naman ang inspeksyon na ginagawa. In fact, sinimula na nga yan ni Secretary Lopez nung mga nakalipas na linggo sa iba't ibang mga pasilidad na saklaw ng DOTR. Andyan yung mga bus terminal, andyan yung mga ports, andyan yung NAIA, at kung ano-ano pang, o saan-saan pang lugar. Hello? Maricar, speaking of Yes, inspection, nabanggit mo kasi ito, ano ba yung mga lumabas na mga problema na karaniwan ay nagiging sanhi rin ng mga aberya kapag undas? Okay, sige. Simulan natin, Maris, So, nung mga 2 weeks ago, nagsimula si Secretary Lopez ng pag-iikot sa may 8 bus terminal dito lamang sa Cubao at marami siyang nakitang mga dapat ayusin at in fact, may mga non-compliant na mga bus companies. Ito na dyan yung
nakitaan niya na yung mga gulong na pudpud na and about to to travel, magbabiyahe na yan. Buti na nga lang at nakita din ni Secretary Lopez. Kaya sinabihan niya kaagad yung bus company, yung management na hindi pwedeng bumiyahe. Dapat ay palitan ito ng bus na talagang roadworthy naman. At bukod dyan, meron din siyang nakitang yung pasilidad naman, waiting area para sa mga mananakay natin na ito ay lubos na importante dahil yun nga ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. at ni Secretary Lopez na bigyan naman ng komportable dapat yung mga babiyahe ating mga commuters. So, nakita niya na kulang sa upuan, hindi ganoong ka-ventilated at syempre yung mga dapat meron din sa ilang areas na yung breastfeeding area, kahit na yun, no? Dapat may privacy din naman itong mga nanay na magbe-breastfeed, no? At yung sa mga palipara naman, naging maayos yung nakita sa NAIA at doon ay natuwa naman si Secretary Lopez dahil maraming improvement. Pagdating naman sa sa Pantalan dito sa Batangas Port ay naging maganda naman dahil malamig ang aircon, sapat din ang mga upuan, merong about 8,000 seating capacity. At pagdating naman sa iba pang, sige, go ahead. Hello? Maricar, may mga nagpositibo kasi sa drug test, no? Mga driver tsaka konduktor. Ano ba ang parusa sa mga ganito? Magsasagawa pa ba kayo ng mga random drug testing? At ano ang assurance natin para sa mga kababayan natin na babiyahe? Okay. Ang report na nakuha natin, no, as of yesterday ng morning, about 160 yung napa-drug test natin and isa yung nagpositibo. At noon namang gabi, nagkaroon din ng random drug testing. 2 naman ang nagpositibo. At ang nakuha ang nagpositibo na drivers ay ito yung sa long haul na tinatawag natin, yung mahaba ang biyahe. Kaya napaka-importante na makita at maging tama ang kondisyon at tama ang pag-iisip ng mga drivers natin, no? Lalo na sa mga mahabang biyahe. Ang ginawa ng LTO, kinumpiska yung kanilang driver's license para hindi na sila makapag-drive pa at magkakaroon ng confirmatory testing ang PDEA. At once na talagang matukoy at magpositibo pa rin sila, ay talagang i-revoke na ang kanilang license. Alright, maraming salamat sa impormasyong binigay niyo po sa amin at sa panahon niyo. Maricar Bautista, ang spokesperson po ng Department of Transportation. Magandang umaga and good luck. All the best. Salamat, Maris. Magandang umaga po. Samantala mga kapuso, maaga pong bumiyahe ang ilang mga uuwi sa kanilang mga probinsya para maiwasan yung inaasan traffic sa North Luzon Expressway mamayang hapon. Update tayo mula sa NLEX sa Balintawak sa unang balita live ni James Sabitin. Magandang umaga sa iyo, James. Kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Maris, good morning. May mga kababayan tayo na pauwi sa mga probinsya sa norte na maaga na nga bumiyahe para raw makaiwas sa traffic dito sa North Luzon Expressway. Handang-handa na po yung pamunuan nitong NLEX doon sa inaasang dagsa ng mga motorista na babiyahe para sa undas. Galing pang Bicol si Jerry kasama ang kanyang mga kaanak matapos ang 4 na araw na bakasyon. Inagahan na raw nila ang pagbiyahe pabalik sa kanilang probinsya sa La Union. Para makaiwas siguro sa traffic kasi uwian na ngayon para sa yung long vacation. Kamusta naman yung naging bakasyon niyo po? Okay naman. Nag-enjoy naman kami. Alas 3 naman na madaling araw umalis sa Cainta Rizal ang pamilya ni Clay. Babiyahe sila patungo San Carlos, Pangasinan para sa undas. Para maaga mamaya traffic na masyado. Kaya nagaan namin. Biyahing Ilocos Norte naman si Adrian at kanyang mga kaanak. 2 rason ng kanilang pag-uwi. Dalawin ng mga yumaong mahal sa buhay at makipaglamay sa burol ng yumaong tiyahin. Halos lahat ng tao bakasyon talagang magkasasabay-sabay sa daanan. So nagahan na namin para makaiwas sa traffic. Ang pamunuan ng North Luzon Expressway inaasahan ng dagsa ng mga motorista mamayang hapon hanggang sa umaga ng Sabado, November 1. Nagdagdag na rin sila ng mga nakadeploy na traffic, toll at emergency personnel. Suspendido lahat ng roadwork simula kahapon hanggang sa November 3, maliban na lang sa emergency repairs.
May free towing service din para sa mga Class 1 vehicles sa pinakamalapit na exit. Simula alas 6 ngayong umaga hanggang alas 6 ng umaga sa November 3. Samantala Maris, ito yung sitwasyon ngayon dito sa Balintawak Toll Plaza ng NLEX. Maluwag pa naman po, hindi pa naman ganun karami yung mga sasakyan na bumabiyahe. Pero kanina, bahagyan nagkakaroon na ng pila dito sa mga lane sa gawing kanan. Mga motorista po ito na walang RFID sticker na kinakailangan magbayad ng cash. Pero doon naman sa RFID lanes ay tuloy-tuloy yung biyahe ng mga motorista. Bahagya rin po nagkakaroon ng pila dito sa customer service area para doon sa mga magpapareload ng kanilang RFID account o di kaya naman kukuha ng RFID sticker. Yan muna unang balita mula rito sa NLEX. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Dumarami na ang bumibili ng mga bulaklak sa Dangwa sa Maynila. Tumaas na ng hanggang 50 piso ang ilang klase ng bulaklak. May unang balita live, si EJ Gomez. EJ? Susan, makulay na umaga, no? Patuloy nga ang dagsa ng mga kapuso natin dito sa Dangwa sa Maynila para mamili ng mga bulaklak para sa undas. Marami sa kanila galing pa, no, sa mga malalayong lugar. Ang presyo naman tumaas na ng 20 pesos hanggang 50 pesos para sa mga bulaklak na nakatali. Yung namang nasa arrange, no, o yung flower arrangements na mga binibenta ay may taas presyo na aabot sa 150 pesos. Bumiyahe pa mula Batangas ang pamilya ni Amor para mamili ng mga bulaklak sa Dangwa ngayong undas. Namili na rin daw sila kahapon pero kulang ang kanilang mga napamili kaya kailangan bumalik. Ramdam daw ang pagtaas ng presyo matapos lang ang isang araw. Kung sa ibang lugar daw sila namili, sa tansya niya aabot ng halos doble o 40,000 pesos ang gastos sa mga bulaklak. Mas nakakamura. Kaya lang medyo tumaas ng konti kaysa kahapon. Parang almost 18,000. Maraming pabili. Okay. Yung mga kaibigan. Kaanak, yun. Malayo ang Oo, sayang yung biyahe ng sasakyan. Taon-taon naman daw kung mamili rito sa Dangwa si Isabel na siya mismong gumagawa ng flower arrangements para sa mga order ng kanyang mga kaibigan. Sulit naman daw ang pagbiyahe ng madaling araw mula Marikina sa laki ng kanilang natitipid. Kasi lahat naman dito bumibili Talagang bagsakan to. At siyempre, mura. Pero ngayong panahon na to, talagang tumataas ang bulaklak. Meron akong mga tanim na mga dahon. Hindi na ako bumili ng dahon. Kaya plus pa yun. Na natipid ko na rin. Ayon sa mga nagtitinda, kasabay ng pagdagsa ng mga mamimili sa Dangwa ang talagang pagtaas ng presyo. Doble po talaga ang dami ng tao. Unlike nakarang arawan, mas marami po kagabi. Kasikan po talaga. Nakarang linggo po kasi medyo mababa pa po. Unlike kagabi or ngayon po, tumaas na rin po siya ng siguro nasa 20 or 50. Nakakabigbigay po ng tao din po. Sa per bundle po ang kukunin nila, pang maramihan po. Dito sa Dangwa, nasa 100 pesos ang pinakamurang bulaklak gaya ng Misty Blue, Statis, Gypsy, Alstroemeria, Rice Flower at Hypericum berries. May tig 150 pesos na Eucalyptus, Lilies at Daisy at 180 pesos na Malaysian Moms at Green Buttons. Ang kada tali ng Chrysanthemums at Vikings, 200 pesos, habang ang double petal lilies mabibili sa 250 pesos. Sa mga malaki ang budget, pwede rin makabili ng mga flower arrangement. Ang small, nasa 500 pesos. Ang medium, 600 hanggang 800 pesos depende sa klase ng bulaklak. Ang large, 1,000 pesos. At ang pinakamalaki, ibinibenta sa 1,500 pesos. Susan, ayon dun sa mga nakausap natin nagtitinda, no, marami daw sa mga mamimili ang pinipiling mamili rito sa Dangwa ng gabi hanggang madaling araw. Asahan naman daw ang mas mataas pa na presyo bukas hanggang sa mismong araw ng undas. At yan, ang unang balita mula rito sa Dangwa sa Maynila. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Dalawang helicopter at isang eroplano na konektado kay dating Congressman Saldico ang nakalabas na sa bansa ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Kabilang siko sa 6 na pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman kaugnay sa mga anomalya umanong flood control projects. May unang balita si Joseph Moro.
6 na personalidad ang tinukoy sa bagong interim report ng Independent Commission for Infrastructure na inihain nila sa Office of the Ombudsman. Alegasyon ng ICI na nakipagsabuatan umano sila sa mga kontraktor at grupo ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara para kumbra ng kickback mula sa national budget sa pamamagitan ng mga proyektong pang-infrastruktura. Ang mga inirekomendang kaso ng ICI base sa mga testimonya ni dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara at mga assistant engineer na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza tungkol sa mga manumalyang flood control projects sa Bulacan. 2 senador ang pinangalanan sa report, sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva na inirekomendang kasuhan ng plunder, graft, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Ayon sa ICI, kinausap umano ni Estrada si Alcantara at sinabing may 355 million pesos siyang alokasyon para sa mga flood control project. Sagot ni Estrada, wala siyang tinanggap na anumang pondong nakalaan para sa flood control. Batay lamang daw sa sabi-sabi ang mga paratang laban sa kanya. Lilinisin daw ni Estrada ang kanyang pangalan at handa siyang dumaan sa anumang proseso ng batas. Si Villanueva naman binigyan daw ng 600 million pesos na halaga ng mga flood control project at 25% nito o 150 million ay personal na ibinigay ni Alcantara sa isang peng na nagtatrabaho umano kay Villanueva. Ayon kay Villanueva, pag-aaralan ng mga abogado niya ang basehan ng pagkakasama niya sa report. Hihintayin daw niya ang susunod na hakbang ng ombudsman. Giit ng senador, siya mismo nagsiwala tungkol sa flood control projects na hindi na ipatupad. Parehong mga kaso ang inirekomenda ng ICI laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Ayon sa ICI, naging proponent umano si Co ng abot sa 35 billion pesos na halaga ng lampas 400 na mga flood control projects sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025, galing sa mga proyektong inilista ni Alcantara. 20 to 25% ang hiningi umanong kickback ni Co. Sinisikap naming makuha ang kanyang panig. Dawit din sa rekomendasyon ng ICI si dating Caloocan 2nd District Representative Mitzi Kahayon Uy. Noong 2022, 411 million pesos umano ng mga proyekto ang naaprubahan mula sa kanyang insertion sa GAA. 10% ang hiningi umano niyang kickback. Inirekomenda ring kasuhan ng Ombudsman si COA Commissioner Mario Lipana at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon sa ICI, si Bernardo ang tumulong kay Alcantara na maging district engineer. Proponent umano si Bernardo ng mga proyektong aabot sa halagang 1.065 billion pesos. Ang rekomendasyon ng ICI sasailalim sa preliminary investigation ng Ombudsman. But basically, many of them are ripe for the picking or ripe for action already, at least for PI. It means that most of the fact-finding has been done already by the ICI, or sometimes the fact-finding was done by the DOJ, and which makes the facts already vetted or validated already by the respective offices. Mas mabilis. And we expect to be filing cases soon. Ayon naman sa Civil Aviation Authority of the Philippines, wala na sa Pilipinas ang 3 sa mga air asset na konektado kay Co. Kabilang dito ang 2 Agusta Westland helicopters na lumipad pa Kota Kinabalu, Malaysia noong August 20 at September 11. Ang Gulfstream aircraft naman nasa Singapore na simula noong August 16. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, alam naman natin na merong mga assets na nawala na sa bansa. Pero ang kagandahan is kahit nawala sila sa bansa, dahil hindi na sila pwedeng i-deregister sa ating CAAP, hindi sila maibibenta. Kahit nasaan pa sila, Singapore, Malaysia, at magiging subject na sila ngayon ng future forfeiture cases na ipa-file ng national government. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Inatasan ng Korte Suprema ang Office of the Court Administrator na bantayang maigi ang mga kasong katiwalian sa mga infrastruktura na isasampa sa Regional Trial Courts. Oras sa isampa ang mga kaso, magtatalaga raw ang Korte Suprema ng mga Special Court na tututok sa mga ito para mapabilis ang pagresolba. Bahagi ito ng mga ipatutupad na reforma ng Korte Suprema. Kabilang din dito ang pagkaroon ng e-court, PH, isang digital system na layong maiwasan ang pagka-delay ng mga kaso. Naglabas na ng kani-kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ang lahat ng mga senador ng 20th Congress. May unang balita, si Tina Panganiban Perez.
sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na inilabas ni Senator Amy Marcos, nagdeklara siya ng total assets na umaabot ng halos 165 million pesos. Kabilang dito ang ilang residential, commercial at agricultural lands na nagkakahalaga ng mahigit 74 million pesos, 59.5 million na cash at mga sasakyan at shares na umaabot ng 16.6 million pesos. Pero hindi pa kasama rito ang kanyang share sa mga hindi pa natatapos na proseso sa hatian ng mana mula sa kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Wala siyang idineklarang liabilities o utang, kaya ang kanyang net worth ay halos 165 million pesos. Si Senator Alan Peter Cayetano naman, nagdeklara ng total assets na umaabot ng 110.6 million pesos. Kasama rito ang halos 13 million pesos na mga condominium unit, 30.5 million pesos na cash, mahigit 4 million pesos na halaga ng mga alahas, artworks at personal na gamit, at 30.7 million pesos na investments. Joint sal-en nila ito ng asawa niyang si Taguig City Mayor Lani Cayetano. May liabilities o utang silang umaabot ng 1.5 million pesos. Ang deklaradong net worth, mahigit 109 million pesos. Si Senator Bato de la Rosa naman, nagdeklara ng total assets na umaabot ng 61.3 million pesos. Malaking bahagi nito mula sa ilang residential at agricultural lots na halos 44.7 million. Nagdeklara siya ng total liabilities o kabuuang utang na umaabot ng mahigit 29 million pesos. Kaya ang kanyang net worth ay umaabot ng halos 32.3 million pesos. Sa ngayon, lahat na ng mga senador ay naglabas na ng kanilang sal-en. Base sa kanilang mga deklarasyon, pinakamalaking net worth si Senador Mark Villar, na sinundan ng kapwa-bilyonaryong si Senador Rafi Tulfo at kapatid niyang si Erwin Tulfo. Pinakamaliit naman ang idineklarang net worth ni na Senadora Risa Ontiveros at Senator Chis Escudero. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Posibleng mas mababa sa 2026 National Expenditure Program. Ang kakahalaga ng 6.7 trillion pesos ang ipapasa ng Senado ayon kay Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian. Marami raw kasing nakikita ang komite na pwedeng tipirin. Mabuti rin daw kung mas mababang budget ang aprubahan dahil ibig sabihin hindi na uutang ang bansa. Tapos na ang deliberasyon ng komite para sa 2026 National Budget at ayon kay Gatchalian sa pagbalik ng sesyon ng Senado sa November 10, pag-aaralan ng mga proposal ng mga senador at ahensya ng gobyerno ukol sa national budget. Magpupulong din daw ang Technical Working Group bago ang plenary debates sa November 13. Ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon ni Senador Jinggoy Estrada na kanselahin ang graft charges laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Kaugnayan sa Priority Development Assistance Fund o PDAP-SCAM. Nauna na sinabi ni Estrada deemed absorbed o saklaw na ng kasong plunder ang kanyang kasong graft. Kaya nang napawalang sala siya sa plunder, wala na rin daw dapat ang graft case. Iit ng Korte Suprema, magkaiba ang dalawang kaso. Pwede pa rin daw magpatuloy ang proceedings kaugnay sa kasong graft. Patuloy pa namin kinukuha ang reaksyon ni Estrada sa desisyon ng Korte Suprema. Mga kapuso, nakabantay rin po tayo ngayon sa sitwasyon sa Manila Northport Passenger Terminal at naroon po, may unang balita live si Bam Alegre. Magandang umaga, Bam. Kumusta ang sitwasyon ngayon dyan? Maris, good morning. Ilang araw bago ang undas at maluwag ang sitwasyon dito sa Manila Northport Passenger Terminal. Dalawa ang barko na nakaschedule na dumating ngayong araw. Isang barko na galing pa ng Cebu at Tagbilaran, Bohol na inaasahan darating ng alas 5 ng hapon. Meron ding barko na nagmula pa ng Dumaguete, Dipolog at Zamboanga na inaasahan namang dadaong pasado alas 8 ng gabi mamaya. Babiyahe rin paalis na Maynila ang mga barkong ito matapos magbaba ng mga pasahero pero wala pang abiso ng oras ng kanilang mga pag-alis. Ang pasaherong si Gretchen Mabugnon bibiyahe papuntang Lapu-Lapu, Cebu kasama ang kanyang pamilya. Kahit gabi pa ang posibleng biyahe, maaga na sila nagpunta. Na-delay naman ang biyaheng Bacolod ni Hernani Serrano. Ayon sa shipping line, nag-update naman daw sila ng delay via text pero ayon kay Hernani, late na niya ito natanggap at narito na siya sa terminal noon. Sa halip na gumastos pa uwi, dito na lang sila maghihintay sa terminal. Pakinggan natin ang pahayag ng mga nakausap nating pasahero. Baka matraffic kasi.
Kaya inagahan na lang namin. Dalawang araw na kami dito eh. Kasi kahapon pa may dito eh. May hirap sir kasi traffic eh. Kaya nga nagmaga kami punta dito eh. Tapos magastuhan kami sa masahe. Kanina Maris, aapat yung pasahero dito sa may waiting area dito pero dumarami na rin habang papasimula na yung umaga. At yung may mga biyahe na confirm ngayong araw ay maaari na rin pumasok mamaya sa departure area. Ito ang unang balita mula rito sa Manila Northport Passenger Terminal, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Mga biblical character ang ibinida sa paggunita ng All Saints Day sa Molo District sa Iloilo City. Sa Barangay South Pundidor, 50 bata at kabataan ang sumali sa Parade of Saints ng San Jose Obrero Parish. Bailang nag-ala Jesus Christ, meron ding hari, mga apostol at anghel. 2024, sinimula ng taon ng aktibidad na yan. Sa Banate, Iloilo naman, mahigit 100 kabataan lumahok sa Parade of Saints sa Parokya Katolika ni San Juan Bautista. May mga nakasuot bilang apostol at Birheng Maria. Taon-taon ding sinasagawa aktibidad mula noong 2015. Ayon sa Archdiocese of Haro, layunin ng aktibidad na mapukaw ang mga atensyon ng kabataan sa banal na buhay ng mga santo. Sa Dagupan, Pangasinan, may sariling himlayan ang mga nasawing sea creature. Yan ang fish cemetery sa Barangay Bunuan, Bokig. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nakalibing dyan ang halos 50 threatened at endangered sea creatures na napadpad sa tabing dagat mula sa ilang lugar sa Luzon. Naging awareness campaign at paalala ito sa mga tao na bawal hulihin ang endangered species. Tampo ang ilang Pilipino international boxers sa ika-50 anibersaryo ng makasaysayang laban ni Muhammad Ali at Joe Frazier sa Trilla in Manila. Isa sa mga sumabak sa laban ang apo ni Ali. At may unang balita si Jamie Santos. Muling nabuhay ang diwa ng Trilla in Manila sa ika-50 anibersaryo nito na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Tampok sa event ang mga laban ng Filipino at international fighters. Pinangunahan ng pambansang kamao, former Senator at International Boxing Association Vice President Manny Pacquiao ang selebrasyon. Suportado rin ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dumalo at nanood ng laban. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos. Isa sa mga sumabak sa laban ang apo ni Muhammad Ali na si Nico Ali Walsh versus Kitisa Clinson. This fight is a majority draw. Draw ang resulta ng laban ni Nico Ali Walsh versus Kitisa Clinson. Matapos ang laban, nagpasalamat sa mga Pilipino ang boksingerong apo ng namayapang boxing legend na lumaban sa parehong entablado 50 taon na ang nakalipas. I wouldn't be here today if not for God and my grandfather. So I want to thank my grandfather for putting on an amazing show 50 years ago in this arena. Thank you guys for having me, and I hope to be back soon. Pinatumba naman ni Pinoy boxer Marlon Tapales si Venezuelan boxer Fernando Toro sa loob ng 5th round sa naganap na laban ng Trilla in Manila. Ang anak ng iconic boxer na si Joe Frazier Jr. ang isa sa nag-abot ng trophy kay Tapales. Matatandaang sa parehong venue ginanap noong October 1, 1975 ang makasaysayang laban ni Muhammad Ali at Joe Frazier kung saan itinanghal na undisputed heavyweight champion si Ali. Ito ang unang balita. Jamie Santos para sa GMA Integrated News. Ngayong mag-uundas, dinalaw ng fans ang puntod ni National Artist for Film Fernando Poe Jr. at the Queen of Philippine Movies Susan Roses sa Manila North Cemetery. Sa harap ng kanilang mausoleo ay makikita ang tarpaulin ng mag-asawa. Nagpakuha ng litrato roon ng fans. Sa ibaba naman ng tarpaulin may QR codes na pwedeng iscan. Mapapanood doon ng video tributes para sa namayapang hari at reyna ng pelikulang Pilipino.
Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.